Sa isang maliit na bayan, may isang lumang bahay na puno ng mga antigong gamit. Isa sa mga ito ay isang magandang piano na gawa sa maitim na kahoy. Sabi ng mga matatanda, ang piano na ito ay may koneksyon sa isang trahedya noong unang panahon. Isang batang babae na nagngangalang Clara ang nagmamay-ari nito. Siya ay isang musikero na may malaking pangarap, ngunit isang gabi, bigla na lang siyang nawala. Ang kanyang mga magulang ay hindi na siya nakita muli at ang piano ay nanatiling tahimik hanggang ngayon. Isang araw, si Marco, isang musikero na naghahanap ng inspirasyon, ay nakarinig tungkol sa lumang piano. Nagpasya siyang bisitahin ang bahay upang subukan ito. Nang pumasok siya sa bahay, agad niyang naramdaman ang malamig na hangin at ang matinding katahimikan. Nang buksan niya ang takip ng piano, may narinig siyang malumanay na tunog ng mga nota, kahit na walang pumipindot sa mga teklado. "Clara!" bulong ng isang boses. Nanginginig si Marco, ngunit nagpatuloy siya sa paglalaro. Habang tumutugtog si Marco, unti-unting lumalakas ang tunog ng piano. Parang may kasabay siyang nagpe-play. Naramdaman niya ang presensya ng isang babae sa tabi niya. Ngunit nang lumingon siya, walang nakatingin sa kanya kundi ang madilim na sulok ng silid. Bigla, ang mga kandila sa paligid ay kusang nagliyab. Ang mga anino sa dingding ay parang sumasayaw kasabay ng musika. Naramdaman ni Marco ang matinding takot, ngunit hindi niya mapigilan ang kanyang mga kamay na magpatuloy sa pagtugtog. Nang tumigil siya sa paglalaro, biglang naglaho ang mga ilaw. Narinig niya ang malakas na pagtapak ng mga paa sa hagdan. "Marco!" tawag ng boses ni Clara. Nanginginig siya nang makita niya ang isang babae na nakaputing damit na unti-unting lumalapit sa kanya. Ang mukha nito ay maputla at puno ng lungkot. "Tulungan mo ako," bulong nito. Ngunit bago pa man siya makasagot, ang babae ay naglaho. Ang piano ay biglang tumugtog ng mag-isa at ang mga nota ay parang humihikbi. Nagmadaling umalis si Marco sa bahay. Ngunit mula noon tuwing gabi, naririnig niya ang tunog ng piano sa kanyang panaginip. At tuwing gigising siya, may mga marka ng mga daliri sa kanyang mga braso na parang may humawak sa kanya habang siya ay natutulog. Hindi na siya bumalik sa bahay na iyon, ngunit alam niya na hindi pa tapos ang kwento. Dahil ang lihim ng lumang piano ay hindi pa lubusang nalulutas. At si Clara ay patuloy na naghihintay ng isang tao na makakatulong sa kanya. At sa bawat gabi, kapag tahimik na ang bayan, ang tunog ng piano ay naririnig muli. Parang paalala na ang nakaraan ay hindi pa tapos at ang mga multo ay hindi pa handang magpahinga. Si Marco, hanggang ngayon ang nanang ko na ngayon, ay hindi pa rin makalimutan ang mga pangyayaring iyon. At tuwing may makikita siyang lumang piano, nararamdaman niya ang malamig na presensya ni Clara na parang naghihintay na muling maglaro kasama niya.